Tayo po tumayong lahat. Muli po, maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po, Church, sa inyong prayer. Salamat po sa inyong suporta. At ang gawain po ng Panginoon sa biyaya po ay nagpapatuloy. Amen? Okay, very simple reminder, but I believe that this is the Word of God, and this is the great reminder to each and every one of us. 2 Timothy chapter 2, verse 2. I always remind myself about 2T22. Ito pong verse na ito, 2T22. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Amen. Amen. At basahin po natin ng sabay-sabay. Amen. Okay, ito po ang sabi ng Bible. All together, ready, read. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat po muli sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa kaligtasan na meron po kami. Panginoon, hiling po namin ngayong gabi, samahan niyo po kami. Salamat po dahil hindi niyo lang po kami niligtas, kami po ay nilagay niyo po sa tamang simbahan. Na simbahan na kung saan kami po ay naturuan ng inyong salita. At Panginoon, dalangin po namin, makita din po ng bawat siya sa amin, na kami po ay naturuan, and now it's our turn also to teach others. And we pray, Panginoon, that ngayong gabi, tulungan niyo po ang bawat isa na lalo pa naming maunawaan ang rason, ang reason why we teach others also, why we keep on teaching. And we pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maitaas. Lord, please, without you, I'm just good for nothing, Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod at kayo pong maglagay ng mga salitang aking bibitawan, Panginoon, sa aking bibig. At kayo po ang maluwalhati, Banal na Espiritu, please use me mightily and effectively. And I pray also that thy people will give their undivided attention to the listening of God's word. Thank you so much, O God, for putting us in the ministry. It's not about our ability. It's not about us. It's not about ourselves, but it's about the Lord Jesus Christ, who have counted us faithful, who have enabled us to be your servant and to be a servant of all. Lord, please, whatever things that you would entrust us tonight, we will give all the glory to you. Again, Lord, forgive us again from all our sins. This we all ask. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you so much. Please be seated. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid, that biyaya po ng Panginoon. Nais ko lang pong sabihin po sa inyo, anywhere in the world or saan man tayo dadalhin ng Panginoon, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Amen? As long as na meron pong mga tao at yung mga tao na yon ay kailangan ng kaligtasan. Amen? At hindi lamang sila mananatiling ligtas, ay alam po natin na once saved, always saved. Amen? At sila din po ay ating bautismohan dahil yun po ang utos ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi ng Bible in Matthew chapter 28, open your Bible please. I know many of us memorize these verses. Matthew chapter 28 verses 19 and 20. At ito na po ang nag-comprise ng ginagawa po ng ating simbahan, na ito po ay iniwan ng Diyos bago po siya bumalik sa langit. At lagi po nating tandaan, lagi po nating isipin ang mga verses na ito. At salamat sa Panginoon dahil makita natin ang simbahan na ito nagtuturo para tayo, paano tayo lumago. At pag tayo lumago ay magamit din tayo ng Panginoon mightily and effectively sa kanyang gawain. Amen? Dahil hindi po nagtapos ang gawain ng Panginoon sa panahon lamang po natin. Meron pong susunod na henerasyon. Meron pong mga kabataan na ngayon hindi ko po kayo kilala. Pero salamat sa Panginoon, the fact that you have surrendered, the fact that you have given your lives to the Lord, it means ang simbahan na ito sa biyaya ng Panginoon ay ginagampanan ang dakilang tagubilin ng Diyos. Amen? Sabi po ng Bible sa Matthew chapter 28,
verses 18, 19, and 20, very familiar. These are verses na familiar po sa atin. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations. See, ano po ang ituturo natin sa mga bansa, sa mga lugar na kung saan dadalhin tayo ng Panginoon, kundi walang iba, kundi yung paano sila maligtas. Amen? Sa biyaya ng Panginoon, paano natin sila dadalhin sa paanan ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations. That's soul winning. Amen? Baptizing them. That's again another command of God. Amen? And then, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. But you know what? Hindi po nagtapos doon. Hindi po nagtapos sa bautismo lamang. Ito po ang sinasabi ng Bible, teaching them to observe all things. It's not just John 3:16. It's not just, Matthew 6:33, but also Malachi 3:10. Amen. Masayang-masaya tayo. Memorize natin yung Matthew 6:33, John 3:16, John 11:35. Amen? But we should also memorize the responsibility that God has given us, Malachi 3:10. Amen. Going, soul winning, baptizing, teaching, Matthew chapter 28, 18, 19, and 20. Teaching them to observe all things. Teaching them to observe. Teaching them to do all things I have commanded you. You see, mga batid, makikita po natin dito ang kahalagahan ng pagtuturo. Sabi ng ating binasa kanina, and the things that thou hast heard of me. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, hey Timothy, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same. Amen? The same commit thou to faithful men. Hindi po babaguhin. Amen? Alam niyo po, alam naman natin ang sanlibutan pabago-bago. Kaya salamat may salita ng Diyos. Kaya po, ang dala-dala po natin doon sa Thailand, sa biyaya po ng Diyos, ay salita ng Diyos. Hindi po yung natutunan natin ayon sa mga secular na mga filosofiya ng sanlibutan, kundi yung anong tinuro sa atin galing sa salita ng Diyos. Amen? At yun din lamang po ang ituturo natin sa biyaya ng Diyos. And the things that thou hast learned of me, among many witnesses, the same commit thou to those what? To those faithful men. Amen? Amen? Samantala sabi ng Bible, a faithful man who can find? Wala talagang mahanap, mga kapatid. But you know what? God counted us faithful. Amen? God counted us faithful. Kaya, ngayong gabi, mga kapatid, there is really a great need for us to disciple these young ones, to teach these young ones, because maybe they sabi nga po ay around 40 years ang isang generation, at ako po parang lumagpas na yata ako ng konti, at yung iba ay 80, dalawang henerasyon na. Pero alam niyo po, mga kapatid, ay bawat henerasyon, salamat sa Panginoon, ay hindi po pinabayaan ng bawat henerasyon. Merong the same Word of God na ipinadala, merong the same Word of God na available sa bawat isa. Kaya ang trabaho lamang doon sa mga iniwan ng Panginoon, katulad ng sinabi niya, hey church, hey disciples, go! Amen? Go ye therefore. It's a concluding statement na dapat po maunawa ng bawat isa. Salamat po that we're not just commanded to be soul winners, but disciplers as well. Because not only to go, but as I have heard this principle in 2 Timothy chapter 2 verse 2, na ang sabi ni Apostle Paul sa mga kay Timothy, ang mga narinig mo sa akin. So si Apostle Paul po ay isang henerasyon, at ang sunod po sa kanya ay si Timothy bilang kanyang inalagaan. And then sabi ng Bible, and the things that thou hast heard of me among many witnesses. So si Apostle Paul mayroon ding henerasyon before sa kanya. So 3 generations. Amen? The same commit thou to faithful men and other generations to teach others also.
Hindi niyo po ba napapansin? Alam ko po, matagal niyo nang napansin. We have the first generation and the second generation. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen? We have a generation and another generation. Salamat sa Panginoon. Nandun pa rin si Ma'am Clay. Amen? Yung aming pianista dati, ganun pa rin. Pianista ngayon sa gawain ng Panginoon. Amen? Nagtuturo pa rin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po itong discipleship, itong teaching them to observe, to do all things whatsoever is very important sa bawat isa sa atin. Hey, mga bagong Kristiyano, kaya kayo nakapagsuot ng ganyan kasi may nagtuturo sa inyo. Ayaw ko magsuot ng long sleeve, buti nga ngayon aircon. Pero yung church dati sa bayan, hindi po aircon. At lagi kaming naglo-long sleeve pag umawit. Mainit! Kahit nung naabutan ho namin dito, nakatulog pa po ako dito. Praise the Lord. Nakaliris din po ako dyan sa CR. Praise the Lord. Amen? And those people na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon ay patuloy din silang nagtuturo. Patuloy at patuloy silang nagtuturo. At yung mga tinuruan nila ay ngayon nagtuturo na rin. Wala pong bago sa sinasabi ko po sa inyo. Dahil nga po, hindi naman babago ang salita ng Diyos. Pero kailangan lang po tayong sigawan. Hindi. Kailangan po tayong i-motivate, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Mga kapatid, if it's a command, bakit kailangan nating ipagpatuloy ang mga bagay na ito? Hindi natin babaguhin dahil ang sabi ng Bible, the same, commit thou. Hey! Bakit? Dahil may anak ka ngayon, may susunod na henerasyon. Pero ang isang reason, mga kapatid, dahil itong discipleship, itong teaching others also, amen, teaching others also, or to teach others also, will honor the Lord. Why? Amen. Why? Because the Bible says, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them, teaching them. Hey, it's a command. It is not a command from our pastor. It is not a command from the song leader. It is a command from God. It's a command from God. It means if you follow, if you obey God's command, if I obey God's command, I honor God. Kaya if you teach others also, you are honoring God. Amen? That's the very important thing in our Christian life, in our daily life. You know what the Bible says? In Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. See, pag binasa natin yan, merong sinabi, reasonable service. Mga kapatid, paano ko kaya malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Merong revealed will, alam po natin, yung mga bagay na nituro sa Bible at gagawin na lang natin, katulad ng prayer, katulad ng soul winning, katulad ng pagbibigay, pagbabalik ng ating tithes. Amen. Those are revealed will. Amen. Pero mga kapatid, tandaan po natin, yung reasonable service, what is the will of God, is you know what? Is to please God every day. To please God every minute of our life. I think by pleasing God, we are honoring God. Araw ng Sabado, ayaw mo mag-soul winning, napiplease kaya natin ang Panginoon. Araw ng Linggo, umuulan. Lakasan mo, ulan. Ano kaya? Sabi mo, mag-church kaya ako? Sinipa ka ng asawa mo, ano kaya ikaw magpipreach ha? Amen. Mga kapatid, the reasons why we should teach others also, number one, because it honors the Lord. Isn't it honoring God if you obey Him? Then, the other way around, if you disobey God, you are dishonoring God. Amen? That's the reason. Because it is a command of the Lord Jesus Christ in the Bible, teaching them to observe all things. Kaya kahit labag minsan sa atin,
kahit yung bago sa atin. Pero dahil galing sa salita ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, ay yun po ay dapat maituro sa atin. Hindi lahat ng naituro sa atin ay gusto natin. Pero dahil yan po salita ng Diyos, dahil yan po hindi nagbabago, kailangan po nating i-honor ang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan nating i-obey ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, we're not just commanded to be soul winners, but disciplers as well. Amen? Huwag niyo pong i-misinterpret. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga soul winning, pero mahalaga din po na alagaan natin itong mga na-win po natin. Amen? Ay, nung nakita ko, I was torn between two sermons, mga kapatid, pero nung nakita po na yung umaawit dito, yung mga nakikita ko na, salamat sa Panginoon, isa din naman po ako na hindi naman kilala nung mga time na yun. At hindi ko naman po inisip na makapag-preach po. Gusto ko lang po mag-transfer dahil alam ko kailangan kong mag-affiliate. Gusto ko lang po maglingkod sa Panginoon. Gusto ko rin po na merong gagawin sa gawain ng Panginoon. At eventually, salamat sa Panginoon na hindi lamang po sa iyong paglilingkod bilang isang Sunday school teacher or maybe isang choir member, but marami kang natututunan dahil maraming tinuturo sa iyo. Kaya for how many years, ilang preaching ang naririnig natin, ilang preaching, ilang teaching naririnig natin, because mga kapatid, yun ay utos ng Diyos. Discipleship, amen, honors the Lord. Amen? And it is, not just a command because you are caring for the new members, caring for the newly converts. Amen? Kaya ganun na lamang magturo ang ating pastor. Ganun na lamang magturo ang ating mga Sunday school teacher. Praise God, mayroong nanatiling Sunday school teacher. Kasi sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Hindi po yan gawain lamang ng pastor. Kaya tinitrain po tayo. Kung wala pong training, sabi nga po which I believe it's true, the best training ground for a Christian in serving the Lord is none other than the local church. Amen? Dahil dun mo i-channel ang iyong paglilingkod, and to God be the glory sa iyong paglilingkod. Hey, teaching others also is honoring the Lord. Amen. Why? Because you are obeying the command. Amen? Not only that, look at what the Bible says, mga kapatid. We're talking about the church. We're talking about, kasi po dito sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ito po ang sabi ng Bible, ito po yung iniwan ng Panginoong Jesucristo sa simbahan. Are you still with me? Amen? Ito po yung iniwan ng Panginoong Jesucristo sa simbahan na sila ay humayo at sila po ay magbautismo at sila din po ay magtuturo. Sila ay humayo, magbautismo at magtuturo. Kaya nga po, dahil po dyan, dahil sa pagtuturo, dahil sa pagpapatuloy, not only it honors the Lord, but also it helps the church to grow. It helps the church to continue. Aren't you glad that you're honoring God because you are obeying the Great Commission, especially in discipleship, in teaching others also? Hey, Sunday school teachers, keep on teaching the Word of God. Pastors and preachers, keep on preaching the Word of God. Remember, it's the Word of God that we are going to teach. Sabi ng Bible, the same commit thou. Kung ano-anong libro, pwede magbago yan. May revision. Edition. Pero ang Word of God, the same. Yun ang inutos sa atin ang Panginoon, the same commit thou. Kasi magbago man po ang tao, magbago man po ang pamamalakad o administration, but the Word of God never changes. Kaya, salamat po na itong mga bago, the same ang kanilang ginagawa na pinupuri ang Panginoon sa kanilang paglilingkod. Dahil yun ang naituro sa kanila. Amen? Paano natutulungan ang simbahan? Dahil po, pag merong nagtuturo, ibig sabihin, yung ikaw mismo ay nag-grow personally. Di ba po? Yung nagtuturo ay nag-grow
tumutulong. At siya po ay, it's helping, personal growth din. Kaya nga sabi ko, paano ko maalala yung mga ibang bagay? Ikay magtuturo, ikay magpipreach, di mag-aral. Amen? Di mag-aral. Kaya nga, it helps. Teaching others also, first and foremost, will help yourself. Amen? Will help for your personal growth. Ang mahirap yung sobrang laguna sila, ikaw ay naiwanan ka. Hindi naman po contest po ito mga kapatid eh. Pero sa biyaya po ng Panginoon, di ba po sa secular, sasabihin nila, you should not be just one page ahead to your students. You should not be one day ahead for your students. Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay lecturer or whatever, dapat mas marami kang alam dahil nag-aaral ka, dahil nagtuturo ka. Kaya nga, it helps you as well. Amen? It helps me as well. That's why, if I am the teacher, if I'm one of the members of the church, I will help by the grace of God to strengthen the church. Are you still with me, amen? And not only that, mga kapatid, kasi po pag ikay nagtuturo sa biyaya ng Panginoon, ay hindi lamang po ikaw ay nag-grow personally, but you know what? The accountability has been served. The responsibility has been done. Because yan po ay meron tayong responsibility, sabi ng Bible, sa mga bago. Pananagutan natin itong mga bago. Pananagutan natin itong mga susunod na henerasyon. Itong mga anak natin, pananagutan natin sila sa Diyos. Kaya you are not just growing yourself, but you also, yung accountability na gagawa mo, yung responsibility sa biyaya ng Panginoon, kasi utos nga po ng Diyos eh. Ibig sabihin, mga kapatid, yung personal accountability ay nawala na yung selfishness. Amen? Nawala na po yung selfishness na sana ay ikaw ay kumita, sana ikaw ay yumaman, pero yung time na binigay mo para turuan ang isang bagong Kristiyano. Kaya nga po, yung accountability natin ay nag-grow din po at nagagawa natin yung ating responsibility. And you know what? Sabi po, tayo ay mag-involve. So by teaching others also, you are already involving. Amen? And you did, and you also involve others. Kasi po, bakit ba natin sila tinuturuan? Amen? Para din po sila ay magturo. Amen? Kaya nga, the same lang ang dapat ituro eh. Kasi nga, yun din dapat ang makita natin ituro nila sa susunod. Amen? Kaya po mga kapatid, wala pong bago dito. Pero pinalalahanan po tayo na hindi tayo magiging problema sa simbahan pag tayo po ay nag-involve sa teaching others also. Hindi ka man siguro magaling na magturo, pero natuturuan nga tayo dito sa simbahan eh. Hindi nga ako magaling sumigaw dati, ngayon ay puro sigaw. Wala namang laman. Natutunan natin na magturo, natutunan natin mag-preach. Salamat sa mga teachers. Amen. They did their part, now it's our turn. Mga bagong Kristiyano, may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong isipin na hindi ka gagamitin ng Panginoon dahil sa past mo. Huwag mong isipin dahil diablo lang magsasabi na hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos. No! Pwede tayong gamitin ng Diyos, mga kapatid. As long as magpaturo din po tayo. At hindi tayo mag-asta na tayo tinuturuan parang tayong teacher. Amen? Pag tayo tinuruan, umupo, magpakumbaba, at tayo po ay hindi teacher, there will be time. Kasi sabi nga po ng Bible, hindi ka mananatiling estudyante, there will be time na ikaw din ay magtuturo. Well, anong ituturo mo? Yung kinumit po sa atin. Kaya nga po, kung lahat po ay nakikinig at gustong magpaturo, there will be time na ikaw din ay magtuturo. That's why you are helping the church. Because of your involvement. You see, number one, teaching others also is honoring the Lord. We'll honor the Lord. Why? Because we obey God.
with His command. Number 2, it helps the church of the Lord. Bakit po? Kasi nga po, hindi ka naging selfish. Amen? Na sasabihin mo, matagal na akong nagtuturo. Ayoko na. Pagod na ako. Mga taga-bayog. Amen. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, God wants us to be a help in the church. Hindi tayo para maging yung tagapagdala ng sakit sa simbahan. Amen? Hindi tayo yung hurt. Okay, next po. Alam niyo po na yung pagtuturo, it harmonizes also our relationship with the brethren. Amen? Amen? Kasi nga, you will share burdens. Amen? Because you are harmonizing yourself with the brethren. Mahirap po yung hindi tayo harmonize with each other in the church. Ibig sabihin, ang sabi ng Bible, merong division in the church. Merong division A, B, C. Merong pagkabahagi. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. So tinuturuan din po tayo na, yung burden ng ating pastor na maturuan lahat, dahil ikaw ay naturuan na, then pwede ka na rin magturo sa high school department. Amen? Sa college department. Amen? Kaya tayo tinuturuan. Kaya, hey! Maaaring matagal ka ng Kristiyano. Maaaring naturuan ka. Graduate ka na sa Bible school. Anong ginagawa mo? Dati no ikay Bible student, ikaw yung laging nasa harap. Ikaw yung laging present because you wanted to be a first honor. But hey, now, I'm used to be a choir member. Wow. Ano nang ginagawa po natin, mga kapatid? You see, we are harmonizing with the brethren by sharing others' burden. I mean, pwede din tayong gamitin ng Panginoon na hindi, kaya nga maganda ho yung dinidivide, di ba po? Dinidivide yung para sa mga high schooler, para sa mga college, para sa mga mothers, para sa mga fathers. O sino magtuturo nun? Hindi po yung kakayanin ng ating pastor kung gusto niya, okay, 30 minutes sa inyo, tapos 30 minutes sa inyo, 30 minutes sa inyo, paikot-ikot si pastor. Tapos pag naturuan na itong mga mothers na ito, after 30 minutes, pwede na kayo maglaro, sila naman. Harmonizing with the brethren. Kaya kanilagay na Sunday school teacher dyan sa college para maging help ng pastor. Hindi para maging pabigat ng pastor. Kaya ka nga nilagay dyan para maging katuwang Kaya ka nga nilagay dyan sa isang ministry na yan para maging ang tawag po doon ay in the absence of our pastor. Amen? In the absence of our leader. Ikaw yung nilagay dyan, hindi para maging problema. Amen? Harmonizing with the brethren by sharing burdens. Hindi naman pwedeng magturo yung immature. Paano siya maging tagapagturo yung immature? Turuan para maging mature. Amen? Kung matagal ka ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi ka pa rin ang dami mo nang alam, puro ka na alam, pero hindi mo nagagamit yan. Mga kapatid, it's about time. Amen? It's about time. It's about time that we, as Christians, amen? Dahil nga, una ay utos ng Panginoon, it will honor the Lord. Kaya tayo sumusunod sa Kanya dahil gusto nating i-honor ang Panginoon. And then it will help the church of the Lord. Amen? It will also harmonizes by sharing the burdens of the leaders of the church, of the Lord's church. Sana po naunawaan natin yung mga bagay na yan. Are you still with me? Amen? Because discipleship actually is not just a program. Teaching others also is not just a program. It is a life in itself because teaching is life. I believe so. Because you're not just teaching kung ano yung tinuro natin, but we are living what we are teaching. Amen? So that is not just a program. Amen? It is a life in itself.
So that's why it's not just a program. So it's not limited to, para lang sa ganito, para lang sa ganito. Kaya nga hindi mo akalain na itong, halimbawa po, hindi ko po kayo minamaliit, pero halimbawa po, kayo nakatira doon sa Mayriles, o halimbawa po, hindi ka namang kilala, pero nung naligtas ka, nabautismohan ka, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, ngayon po ay nagpaturo ka, hindi mo akalain, nagtuturo ka na rin. Dati kang bunga ng extension classes. Amen? Na hindi ka nga kilala, tinatawanan ka pa nga nung umaawit ka dito nung graduation ninyo sa extension classes. Pero ngayon, tagapagturo ka na rin. Amen? Nasishare yung bigat. Hati-hati tayo. Amen? Doon sa bigat, dahil hindi kakayanin ng isang tao lamang. Kaya no wonder, nag-spread ang gospel. You know what? Dahil nung sinabi ng Panginoon, go ye therefore and teach. Amen. Go ye therefore. Go, go, go. That's why it's not only in Jerusalem. It's not only in England. It's not only in America. It's not only in the Philippines. But also in Thailand as well. Maraming naliligtas. May mga tao na bautismohan. At may mga taong gusto magpaturo. Dahil may mga tao na gustong magturo. Amen? By the grace of God, it's not because of me. But when we started our ministry 11 years ago in Thailand, biyaya po ng Panginoon. Sunday school, 8:30. Worship service, next. And then, afternoon service. Tatlong piniprepare ko lagi. Every Sunday. For how many years? By the grace of God. For how many years? Amen. Ngayon po, meron na tayong naiiwanan. Kaya wala na pong members pagbalik. Amen. Hindi po, bayaya po ng Panginoon. Hindi po, kasi po, meron talagang matututo pag merong magtuturo. Amen? Meron talagang matututo pag merong magtuturo. Kaya sharing burdens. May marami pang naaabot ng Ebanghelyo. May marami pang mga naabot ng pagtuturo. Paglaganap ng Ebanghelyo. Bakit? Kasi po, ikaw ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. At willing kang umupo. At willing kang maging humble. At willing kang magpaturo. 4 years from now, 5 years from now, ikaw na rin ang magsusongli dito. Amen? May nagturo sa akin mag-song lead. Praise the Lord. Hanggang hindi pa rin natututo. Pero biyaya po ng Panginoon. Salamat sa may nagturo sa akin. May nagturo din po sa akin. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Bible, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen? Hindi po mag-i-stop sa Thailand. Hindi po mag-i-stop sa Philippines. Hindi po mag-i-stop sa ibang lugar. Salamat po sa Panginoon. Pag-pray niyo po, na last anniversary, praise the Lord, salamat sa inyong prayer. Ang goal po namin ay ma-reach po yung mga Thai people, paano? Biyaya po ng Panginoon, yung mga estudyante, yung mga co-teachers, yung mga co-worker, ng ating mga miyembro na willing din silang na nagpaturo sila. At ngayon, merong isang member na nagdala ng 30 na estudyante. Saan ba? Biyaya lang ng Panginoon. Parang Pilipinas lang. Kaya ang nahirapan po doon, yung preacher, kasi nga, kailangan mong mag-speak in tongues. Kailangan mong mag-speak in Thai. Amen? Mag-speak in English. Sanay tayo sa Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya. Kaya by the grace of God, God gave us 176 Thai nationals. Last anniversary. Praise the Lord. Salamat po sa inyong prayer. Napakalaking bahagi po ninyo po doon sa ginagawa ng Panginoon po doon. Amen? Kasi po yung mga naturuan, yung mga nawin, ngayon ay nagdadala na rin. Amen? Nagdadala na rin sila ng mga tao para sa gawain ng Panginoon. Amen? Di po yun magagawa ng isang tao lamang. It harmonizes. Amen? I know honoring the Lord is very important. Helping the church, the church of the Lord is very important.
sharing the burdens, harmonizing with the leaders of the church by sharing burdens. That's very important. But another thing that is very important, ang sabi ng Bible, that in 2 Timothy chapter 2 verse 2, dahil sabi kanina, and the things which thou hast heard of me. Si Brother Pogi, Ivan, halika Van, Sir Van. At si Sir, kayo po Sir. Anong pangalan niyo Sir? Yeah, yung pangalawa. Kayong dalawa. Amen, amen. Ito ka ba? Simple lang po ito, napakita na sa atin ito pero gusto pong makita natin. Ikaw Sir. At saka ikaw po. Sige po, sunod-sunod lang. Dito tayong 5. Ay, 6 pala kayo. 5. Ang sabi po ng Bible, sige po, tayo lang po dyan. And the things that thou hast heard of me among many, doon ka sa last. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Abutin mo, sir. Hindi mo pwedeng ibaba yan. Kailangan mong abutin. Pipilitin mong abutin, ano? Pero hindi mo siya babaguhin. Kasi yan po ang the same commit thou to faithful men. Kung ano standard, abutin mo, sir. Nahihirap, ano? Biyaya po hindi naman po ito salvation eh. Pero hindi po pwede na kung ano lang yung kaya niya at hindi siya aasa sa biyaya ng Diyos ay wag na lang, hindi ko kayang abutin eh. Alam niyo po, minsan mahirap po ang mga naituro sa atin galing sa salita ng Diyos. Taliwas sa gusto natin. Pero dahil yun po ang utos ng Diyos, the same commit thou to faithful men, then you will do your best by the grace of God na abutin mo. Amen? And then, wag mo ibaba. Ipasa mo ng parehas. Mabigat yan, sir. Sige, wag mo ibaba. Kaya, wag mo ibaba. Abuti. Sige po. Oh. Sige, ipasa mo, sir. Wag niyong ibaba, please. Amen. Salamat at mataas yung ano. Amen? Yun po mga kapatid, hindi natin ibababa, hindi naman natin babaguhin, hindi natin ibababa. Minsan, nabababa natin according sa lifestyle natin. Minsan, nabababa natin according sa love lang natin. Na hindi talaga natin love ang salita ng Diyos. Mga kapatid, salamat po sa inyo. Mga kapatid, lastly, last na. Teaching others also, number 1, honors the Lord. Helps the church of the Lord. Harmonizes, amen? Harmonizes the leaders. Harmonizes in sharing the burdens of the leaders. I mean, harmonizing with the leaders. You are doing your responsibility as well. But lastly, teaching others also heals the next generation. Amen? It heals the next generation. Nung una ko pong pag-attend dito sa church, doon pa po sa may bayan, meron pong nagkasala, alam niyo naman po yun, meron pong nag-public apology. Sabi ko, bakit? Parang labag sa akin pa, napapahiya siya. Nalalaman tuloy namin. Ako, bago lang ako dito. Nalalaman tuloy namin. Yung kanyang ginawa, bakit? Pero alam niyo po, ang isang nakikita ko po doon ay mali pala yun. Ako bilang bago dito, mali pala yun. Mali pala yung ginawa niya. And she is humble enough to ask for apology. But I don't know about you, mga kapatid. Personally, sabi ko, so dapat hindi ko gagawin yun. Mga kapatid, kung babaguhin po natin, sinisira natin ang susunod na henerasyon. But if we will not change the message, it will heal the next generation. Hindi pasira ng pasira, kundi yung anak mo ay dahil sila'y may takot din sa Diyos, dahil naturuan sila ng salita ng Diyos, hindi sila lumalaki na kontrabulate sa gawain ng Panginoon. Sila din ay magmamahal sa Diyos, sila din ay magtuturo at maglilingkod sa Diyos. It heals the next generation. Amen? Na yung mga bata, dahil alam nila yung tama, dahil naituro at willing din sila magpatama, mga kapatid, kaya yung ituturo at ipipreach din po nila sa susunod na henerasyon, it could be 2 or 3 generations. Ibig sabihin, merong henerasyon na may takot at merong pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman po ito legacy na, humanly speaking, na
kung ano yung nagawa natin, kundi ito pa rin po ang the same na salita ng Diyos na ipapasa natin sa anak natin at gagawin din nila yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, we are healing. We are saving the next generation. We are saving the next generation. Kaya, salamat. Kung merong mang old-fashioned way, which is the Bible way, yun pa rin po ang ituturo natin. Amen? Yun po ay right standard, right doctrine, right scripture. Amen? We should preserve them as God preserves the Word of God. At the same, as we want to save the next generation, we are healing the next generation. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo dahil ako'y mas magaling po sa inyo. Pero salamat sa Diyos na iisa po ang salita ng Diyos at ang gusto din po natin na itong mga kabataan na ito, 14, 15, when I came here, I was 16 years old. At salamat sa Panginoon, ay merong mga tao na hanggang ngayon naglilingkod pa rin sa Panginoon at they're also willing to save the next generation. Amen? Mga kapatid, it's not about us. It's always about God. Kaya ang sabi ng Bible at ng kanyang salita, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, it's not because it is me. It is because of the Word of God, which are the things. Amen? The things which thou hast heard of me among many witnesses, this same commit thou. Bakit the same? Para hindi ma-confuse ang next generation. Amen? Para hindi sila malito. Bakit ganyan? Ay, bakit ganito? It will heal the next generation. But then, I have a question. Anong nagagawa po natin para sa Panginoon para mag-alaga ng isang bagong convert? Nakapagsundo ba tayo ng mga bagong convert? Nakapag-disciple po ba tayo? Nakapagturo po ba tayo? It's about time. Kaya salamat po sa inyong ginagawa para sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Diyos, tayo magpasalamat sa mga nauna sa atin na naging tapat sa Diyos, at tayo magpasalamat sa Diyos sa ating pastor na nagtuturo sa atin ng parehas na the same na ikinumit sa Kanya at ikinukumit din po sa atin, which is the Word of God that never changes. The reasons why we teach others also. Amen? So that next generation of soul winners and choir members are members who have or who are God-fearing members. Amen? Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat. Nakila naming Diyos, salamat po, Panginoon. I know this is not my word and this is not even about me, but this is about what you have been doing in our lives. 11 years in Thailand by your grace. After that 11 years, ay ngayon po pinababalik po kami sa Pilipinas at nakikita ko po dito na may mga bago, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. And they're willing enough to be trained, to be taught with the Word of God. Lord, I pray that you will always bless Pastor Arnold na patuloy na magturo. Yung kanyang ministry ay patuloy po itong ipasa po sa amin, mga susunod na henerasyon. At salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang pamilya. Panginoon, salamat po sa mga pamilya na tumutulong po sa kanya dito, naging katuwang sa gawain ng Panginoon. At very evident, Panginoon, sa biyaya po ninyo ay may mga bago na natuturuan. Mga bago na naglilingkod din sa Panginoon. Na hindi namin alam kung sino sa kanila ang hahayo. Hindi namin alam kung sino sa kanila ang pupunta sa ibang lugar para magturo din po ng inyong salita. At mangalap ng Ebanghelyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, help us, Panginoon. We may pass this generation, maybe 40 or 50 or 60 years. Mahirap man siguro, pero salamat, incomparable sa eternity na pinramis niyo po sa amin. Ang kahirapan sa pagdidisciple, ang kahirapan sa pagtuturo, ay incomparable po, Panginoon, sa matatamo po namin with eternal values.
compared to eternity, Panginoon. Kaya, Panginoon, please, samahan niyo po ang bawat isa magkaroon ng decision at maging humble para magpaturo at para maging teacher in the near future, Panginoon. Matawad po sa nagawang kasalanan, Panginoon, kayo po magpala sa invitation po ang dalangin sa pangalan ni Jesus.